Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello, good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachungkar. It's me, Darlene Vlog. So mga kachungkar, meron tayong reaction na naman ngayon ang tungkol kay Queenie, yung Miss Germany sa part 2 ng Queenie. So bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Val Santos Matoa, si Atina Vlog, si Kalingap Rap, ang presidente ng Karipa, Virador, si Kuya Noli, Uneda TV, Kalingap Chumar, Carlota Pilar. Pakisubscribe po sila mga kalingap, chungkar, at simple huwag niyo kalimutan isali si Darlene Vlog. Thank you po. So, yun, pumunta naman sila Kalingap Rap sa Iriga City para bisitahin si Miss Germany, ang 14 years old na Miss Germany dahil anak siya ng half German siya, half Filipina. Binisita nila si Queenie. Ito ay part 2 po ng buhay ni Queenie. So, panoorin po natin. Umuulan, no? Umuulan doon. So, tingnan ninyo. Panoorin po natin in short clip. Welcome back sa ating channel. We're here again in Iriga City para bisitahin po si Queen. So, may mga dala tayo. Mamaya may mga groceries tayo. At ito, yung paborito niyang chicken. Di ba nakaraan? Di rin ba siya makain ng chicken? So, dito, naabutan nila Kalingap Rap si Queenie na nagluluto ng pansit. At pagkatapos niyang pansit, gagawa pa daw siya ng banana Q. No? Banana Q. At yun, sabi nga niya na itong liluto niya na pansit is ang kalahati ipapakain sa bisita niya kina Kalingap Rap at ang kalahati ay ibibinta. Ibibinta? Bakit ibibinta? O, di ba? Yun nga daw dahil yung binigay na pera kay Queenie ay yun ginawa nilang negosyo. Nag-business sila at nag-rent sila ng space. Tapos may table dyan na ilang table. Tapos may soft drink, may snack. So parang ano lang siya ba? Parang kainan lang na maliit na pang ano lang ba? Pang merienda. Siguro pwede ka humingi dyan ng short order kung anong available. So ang bata is wise. Smart siya dahil ang pera na tanggap niya is hindi niya pinunta sa shopping kundi ginawang puhunan. Nakakatuwa naman kasi yung... Ito mo, Queen? Bihon po. Bihon? Opo. Ah, okay. Anong gagawin mo sa bihon? Titinda mo ba? Opo, ititinda po. Titinda mo. Nakakatuwa naman kasi yung binigay namin na pera sa'yo is inano mo sa tindahan. Ba't ano? Ang gusto niyo po, sa inyo na lang po ito kasi malayo pa po yung dating niyo po. Pwede naman, pero bayaran namin kasi negosyo mo yan eh. Okay po kahit hindi na lang po kasi sa inyo naman po talaga ito. Ay, sa amin talaga yan? Opo. Hindi nga. Opo. Okay. Yung kalahati po is. Salamat. Ay po. Matagal-tagal din hindi nadugtungan yung vlog kay Queenie. So marami naghanap kumusta na siya. So yung binisita siya at napaka-grateful ni Queenie dahil na-vlog na siya, no. Yun parang nag-ago ang buhay niya pa konti-konti, masaya siya dahil wala daw masyadong basher sa sa content sa vlog niya. So makita natin maganda siya, matangkad. So hindi siya pwede i-love din mga kalingap dahil siya ay 14 years old pa. Nirintahan pala yung gasol, yung space, yung sa labas, yung may tent, narintahan lang pala yung ibang mga gamit. So, saan ba natutunan ng bata ito ang pagluluto? Sa mama niya, sa lola niya. Doon siya natutong magluto. At saka, dahil favorite daw niya itong pansit, is yun, kailangan niya matutunan. So, ako, favorite ko yung pansit, yung bami. Favorite ko yung bami. Mahilig ako magluto ng bami. So, minsan yung anak ko nagluto ng bami kasi itabi mo ang spaghetti at saka bami. Una kong pupulutin is bami. So, kung dalawa lang pagkain dyan, bami, spaghetti, kukunin ko yung bami. Saka kung kakainin yung spaghetti. Pero pag gusto na ko sa bami, hindi ko gagalawin yung spaghetti. So, ganyan ko ka-favorite ang bami. Pero hindi rin lahat na bami kinakain ko. Depende sa paggaluto. Ayoko ng basa. Ayoko ng basa bami kasi parang sutanghon na. O, parang kung sutanghon, may sabaw-sabaw yan, di ba? Miso, may sabaw. Pero pag bami, gusto ko yung dry na malinam na. So, ito, pansit ang tawag ni dyan ni Queenie, pansit bihon. Buti may mga gamit ka naman dito pang luto. Ano lang po yung nahiram lang po kami sa kapitbahay. Opo. Na nirentahan na lang po namin. Okay. Kasama tong mini kitchen na ito. Opo. Yes, Diyan sa labas yung pwesto mo. Opo, dyan po. And pagkatas po nito is yun na pong banana Q po and ano yung po yung pinapos. Banana Q? Opo. Saan mo natutunan yan yung pagluto ng mga kakanin or merienda? Opo. Kay mama po and kay lola po. Ayan, nag-serve na si Queenie ng pansit na nilinuto niya at binigay kay Rab. At ma-exchange food sila dahil ito, binigay rin ni Rab ang kanyang pasalubong kay Queenie. Dahil mahilig daw to si Queenie ng chicken, kaya binilihan siya ng chicken from McDonald's. So, di ba? So, may pasalubong sila kay Queenie na McDonald's na chicken. Kuya Rab, pansit po, pangkain niyo po. Ay, sige dito. Grabe, thank you.
Nag-edit siyang langaw pa. Grabe guys, may pamerienda pa. Kasi parang baha dito sa inyo. Buti naman okay lang sa'yo kahit ganito yung panahon. Saka, di ka maarte sa lugar. Hindi po talaga, sanay na rin. Sanay ka na. Guys, tikman natin itong luto niya. Luto ni Queen guys. Ayaw nga pala, yung pasalubong ko kay Queen. Pero Queen, dahil nilutuan mo ako, may pasalubong ako sa'yo. Ito, yung paborito mong chicken. Ay, thank you po. Diba sabi mo, gusto mo ng chicken? Ayan o. Oh. Sabayin mo na kami, kakain din kami dito. Oh, ayan. Oh. Thank you po. Paborito mo yan, di ba? Oh. Kain ka na rin para mas masarap tong sa amin kaysa dyan. Pansit. At yan, simula ng kainan, dyan si Starrocks, nandyan si Yoyo, no? Kung sino pa ang nandyan. At nagsimula na silang mag-introduce at nagbibiro pa ito si ang dalawang ito na, oy, buti wala daw si Lolo. Alam po natin ito si Lolo ay parang crush niya si Queenie, pero yun nga, ay sasabihin ni Kalinga Prab na hindi pwede i-love team si Queenie dahil 14 years old pa lang po siya. Batang-bata pa kay Beyonce, no? Batang-bata pa kay Beyonce, kahit gano'n siya katangkad, gano'n kaganda, pero dahil batang-bata siya, hindi pwede, okay na yung i-crush niyo siya sila sa vlog. Crush lang, pero walang love team, dahil bata pa nga. Maganda rin yung advice ni Starrocks na Queen, huwag ka magbabago ha, dahil marami nakakakilala sa'yo. So tama yun, kasi alam pa natin ito si Queenie, nung ma-vlog siya, nagsisilabasan na yung issue na may mga wakwakan daw, no? May mga wakwakan. Pero alam po natin na hindi totoo yung wakwak, na misunderstood lang natin yung pag-reach out na parang gusto lang na may mga, yun nga, tutulong, pero nagkamali lang sa pag-reach out po, no? So hindi po siya winakwak at wala siyang balak na wakwakin ng ating kasamahan po dahil nag-explain na po siya na hindi siya wawakwakin, walang balak na wakwakin ng ating mga kasamahan. So yun nga po, malinaw na po na usapan yan, yun, nag-live ang ating kasamahan, no? So yun, no, mabait si Queenie, makita natin yung parang hindi siya 14 years old magsalita, parang hindi siya 14 years old sumagot sa mga galawan niya, no? Marunong siya sa kusina, tumulong sa mama niya, kasi yung 14 years old, nung panahon na yan is naglalaro pa kami ng Chinese garter, jackstone, patintero, kung ano-ano pa. Sa panahon ngayon, iba-iba na talaga yung mga 14 years old kasi parang nag-feeling dalaga ng mga bata ngayon. Nung panahon, kahit 18 years old, hindi ka pa nagdadalaga talaga. Batang-batang isip ka pa. Pero sa panahon ngayon, ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ito si Queenie, ibang-iba na si Queenie, mature na siya mag-isip. Hanap buhay na ang kanyang nasa isip, pag-aaral, yung pagluluto, para magkaroon ng baon araw-araw, kukuha ng mga pangangailangan araw-araw, kaya naisipan nila ng kanyang mama, ito, gumawa ng maliit na kainan, snack, para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, ang bata ito is masipag, wise. Ang magandang balita nito is marami daw, siguro nagme-message sa kanya sa comment section sa Facebook, sa YouTube na nagtatanong na sino ang totoong pangalan, saan ba siya sa Germany, baka kapitbahay natin. Alam po natin na maraming kalingap sa Germany, no? Ito si Kuya P, nasa Germany po siya, so hindi ko alam kung wala akong idea kung pareho ba sila ng city, no? Kasi malapad ang Germany. So hindi natin alam, baka dito sa kaka-vlog kay Queenie is balang araw lilitaw ang tatay, kamag-anak, no? Baka nasa Pilipinas siya, baka nasa Germany siya, no? Baka binata pa rin. So who knows, no? Magkita ulit ang mama niya kasi ang mama at papa niya, kasi itong mama niya is parang dalaga pa rin, no? Dalaga pa rin, walang asawa. So who knows, ipag-pray po natin na sana one day ma-reach out na ni Queenie ang kanyang tatay, magpakita, bisitahan niya sa Pilipinas, surprise, at baka malay natin pagdating ng araw, mag-reach out ang papa at ang tatawagan niya una is Kalinga Prab, na andito ako, ang papa ni Queenie. Oy, napakasaya yun, ma-vlog siya, ma-part sa vlog, nagkita ang mag-ama dahil sa Kalingap, hindi ba? So, baka ito, makwento rin sa Pinoy history na may nagkita na mag-ama dahil sa Kalingap. O diba? So sana i-pray po natin na one day magkita si Queenie at ang papa niya. Kumusta naman Queen? Anong balita dun sa paghanap mo sa yung Ano sa po, yung tatay? maganda rin po kasi ang dami na rin pong nag-ano sa amin na ano daw po, baka po may kilala daw po sila Oh, seryoso? Opo. Maraming nag-connection, maraming ano? Opo. Marami po nagtatanong kung ano daw po tunay na pangalan kasi baka daw po kapitbahay lang nila. ganun Yes, yun. po. Opo. Sa Germany yun, di ba? Opo. So, ano? Kung napansin po ninyo si Jovi sa episode sa Batch 2 pala si Jovi, yung nga, si Jovi kilala nyo. Parang si Queenie, yung natatanggap nila na pera kay Kalinga Prab is ginawa nila ng business. No, business. Kahanga-hanga ang mga batang ito dahil yung pera natatanggap nila na instead na itago na lang, gawing money, time deposit, ginawa nila sa puhunan. So maganda talaga yung discard na yan dahil
Yun nga, no? So, pag ginawa mong puhunan, meron kang dudukutin na araw-araw pamasahe, bibili ng ulam araw-araw, bigas araw-araw, dahil hindi sila nag-vlog araw-araw. So, maganda talaga ito yung ano, si Queenie at saka si Joby, kahanga-hanga. Kakaiba rin ang mga batang ito. Kakaiba rin ang kanilang mga mindset, no? Mindset, paano sila makasurvive. So, dapat tularan, no? Dapat tularan ang mga batang ito sa kanilang mindset kung paano makasurvive araw-araw. Imagine niyo sa batang ito is ano, tinanong siya ni Rampo, bakit ganitong negosyo ang naisip mo? Para yung pera daw is ma-roll araw-araw. Tama, no? Kung itago mo lang sa GCash, tapos dukot ka ng dukot, bibili ka bukas ng bigas. Bibili ka bukas ng, babayad ka bukas ng project. Pamasahin mo naman bukas. So, maubos. So, pag na-roll mo yung pera na natanggap mo, inegosyo mo, banana Q araw-araw. So, yung ginansya mo, yung kapital mo, mababalik, yung gain mo, magagamit mo araw-araw. So, itong batang ito is, napaka-discarding talaga na smart na 14 years old pa siya, pero ganito siya madiskarte. Buti natuto kang buti ito yung naisip mo na gawin dun sa perang binigay namin. Naisip mong magsimula ng kahit maliit na negosyo. Bakit yun ang naisipan mo? Para po yung pera po is maparol po para po mas tumatakap. 13 ka pa lang, ang dami mo nang alam sa buhay gawin. Dito, kita natin ang nanay ni Queenie. Hindi siya nagpakita sa part 1. Dito sa part 2 is nagpakita ang mama ni Queenie. Tingnan ninyo, maganda. Pareho sila ng mata, pareho silang ngumiti. So, hindi tayo nakita ang papa. Pero sa picture nakita ko yung hugis na mukha ni Queenie is parang papa niya doon sa picture na pinakita sa part 1. Tapos yung ilong niya, matangos, so papa niya, yung balat niya, papa niya, yung height niya, yung papa niya. So 100% na masasabi natin na mistisa ito, hindi siya pure Filipino, no? Talagang papa niya is foreigner dahil sa tangkad, sa beauty niya, sa kutis niya. Makikita natin na pag nakita ito ng papa niya, oh, anak ko yan. Kahit hindi pa mag-DNA test dahil makita niya, oh, matangkad, kakaiba kamukha ko, no? So sana mama niya is maganda, no? Maganda ang mama ni Queenie. Yun nga, doon nakita yung papa niya at mama niya sa ibang bansa, sa Dubai ata. So ipanalangin po natin mga kalingap na sana magkita na ang mag-ama one day na dahil sa kalingap ay nagkita sila. So, Nay, ngayon lang tayo nakakapag-usap. Dito, Grace, lapit ko muna. Yan. So, kumusta po, Nay? At ganito nga po yung nangyari, no? Gustong makita ni Queen ang kanyang tunay na ama. Sa'yo po ba, sinusuportahan mo ba yun? Gusto rin po ba makita? Yes po, gusto ko din po talagang makita niya para po syempre makita niya rin kung kanino talaga siya nagmula. Po. Tsaka syempre po para nagiging emotional kasi ako pag pinag-uusapan pa yon, sir. Okay lang yun, wala namang problema. Opo. Mga kalingap, hindi ko na lang sasabihin dito ang full details kung paano nagkita ang mama at papa ni Queenie. Pwede niyo po panoorin sa vlog ni Kalingap Rab yung story, yung full story, paano nagkita, paano nagkahiwalay, paano sila nakasurvive. Panoorin po ninyo sa isang channel, yung main channel ni Kalingap Rab, yung kwento ni Queenie, yung part 1 at saka part 2. So normal po pag vlog, siyempre may magbibigay ng pera galing sa mga sponsors na nagmamahal sa mga beneficiary at siyempre galing kay Kalingap Rab. So I'm sure na itong matatanggap ni Queenie na more than 10,000, parang more than 10,000 na natanggap niya, I'm sure na idadagdag na naman niya sa puhunan. So maganda yun. Baka one day itong maliit nila na tindahan na karinderya o mapatawag natin karinderya is baka lumaki dahil sa sipag na mag-ina ito. So ito, malaking tulong ito sa mag-ina sa pag-aral ni Queenie para makasurvive sila araw-araw. So maraming salamat po sa lahat na nanonood. Thank you so much sa lahat na nagustuhan niyo ang ating reactions video. Sa lahat na ang nagmamahal sa Kalingap, please support niyo si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab. Kung sino gustong tumulong kay Queenie, i-reach out po ninyo si Kalingap Rab sa kanyang Facebook na 4 million subscribers, followers. At ito sa YouTube. Thank you so much. Paki-like and share po ang ating mga video mga kalingap, mga kachumkar. Please comment down. Don't skip ads. No? I-click niyo notifications para makatanggap pa kayo ng mga vlog natin. So thank you so much. Shoutout sa lahat ng kalingap partners, mga charity vloggers, mga reactors, Team Karipa. Shoutout sa lahat na OFW sa ibang bansa. Ingat kayo dyan. Sa lahat ng love teams at mga Jumcar community, lahat ng founders at mga admins. Jumcar fans for life. Solid to my supporters, marathoners. I love you all and see you in my next reactions video. Bye for now. God bless and keep smiling.